araw po sa ating lahat sa buong mundo. Mga taong nilalang ng Diyos, siya'y sambahin, hanapin at pasalamatan. Sa nais ko pong ibahagi sa inyo ng ang Biblia na inyong binabasa, isang prophetic book po yan. Hindi yan sinaulo, yan ay hinubog ng panahon. Sa time nila Moses, di pa sinisilang si Josue, so nagkaroon ng Josue. Hindi pa sinisilang si Samson, so nagkaroon ng mga hukom. Hindi pa sila nangingi ng hari, nagkaroon sinilang si Haring Saul, si Samuel. Wala pa namang awit dyan kasi hindi pa sinisilang si David. 1000 plus BC, 2000 BC. Kaya hindi pwedeng sauluhin yan. Namamatay yung sasaulo dahil hindi na pag-aabutan ng araw yung nangyayari sa hinaharap. Kaya sinira si David, nagkaroon ng awit. Sinirang si Solomon, kaya yun, nagkaroon ng awit ni Solomon. Sinilang sila Isaiah, sila Jeremiah. Ayun, nagsipagsulat yung mga propeta, no? So yung Biblia ay prophetic book po yan. Yan yung patunayan ko sa inyo. Bago ako magpatuloy, yung paggamit ng pamamagitan sa namamagitan, kailangan nyo rin maunawaan. Pag sinabi sa pamamagitan, ikaw na yun. Pag sinabing namamagitan, third party ka. Example, si Ben ay namamagitan bilang third party sa kaso ni Maria at Pedro. Sa pamamagitan ni Ben, sa pamamagitan ko na, nanalo yung kaso ni Maria. Ako na tinutukoy nga dito. Kaya nga sa pagbati ko sa inyo, sa Judas 1:25, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalwalatian, karangalan, paghahari, kapangyarihan sa kauna-unahang panahon sa ngayon, magpakailanman, siya nawa, kanya lang ho yan. At sa pamamagitan ni Jesus, hindi namamagitan lang yan. Kahit na may mabasa kayo ron na namagitan yung tao, ibig sabihin yung dugo niya yun. Binabati ko po kayong lahat sa ating isang Diyos na ating tagapagligtas. Sabi sa Isaiah 43:11, ako, ano naman kami, sa mga tweet bagay, ako, puro singular. Sabi ng Diyos sa OT, liban sa akin, wala nang magtagapagligtas. So, kung sabing liban sa akin, wala na, siya lang mag-isa. Bakit sa 2 Peter sa isang Diyos na ating tagapagligtas, si Jesucristo, isang pananampalataya sa Kanya. Sa dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo, kanyang kaningningan, kanyang katarungan, hindi kanila. Sabi sa Judas 1:25, sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Puro Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tapos sa iisang Diyos, di naman sinabing sa dalawang Diyos. Yan yung prophecy, ako lang. Ako. Mahiyaan mo sa sarili nyo kung yung ako kami. Pag sinabing liban sa akin, siya na lang mag-isa yan. Liban sa akin, wala na ibang Ben. Missing kayo. Baluktot nila yung mga aral ng Biblia. Ano sabi sa Matthew 5:17? Huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. May gaganapin lang. Kaya kung ano ginagawa niya, gaganapin niya yun. Kaya nagtataka.
Hmm. Diba, may sinabi siyang, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Eh, kailangan niyang ganapin yun. Kailangan niyang sabihin yun. Oh. Wala siyang dinudiyos doon. Mamaya makikita niya yan. Tingnan niya. Judas 1:14-15. Ang mga ito na may hinulaan ni Enoch, ikapito sa bilang mula kay Adam, nagsabi, narito dumating ang Panginoon nakasama ang kanyang mga laksalaksang banal, pangsagawa ang paghuhukom sa lahat. O sino darating daw na may laksalaksang banal? Ade yung Lord ng Israel, yung Panginoon. Ayun o, asan yung Diyos nyo na may laksalaksang banal? Darating ba? Si Kristo, yan o. Yung kasing Diyos at Ama ni Pablo na tumawag sa kanya sa Acts 9:4-6. Sabi niya, hindi ko tinanggap sa tao. Sa Galatia 1:12, hindi binigay ng tao, hindi tinuro ng tao. Sa 13, kung paano sa aking pamumuhay bilang Udyoy, inusig ko iglesia ng Diyos. Sa Acts 9:46, Saulo, Pablo, bakit mo ako inuusig? Oh, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Kaya pag sinabi ni Pablo, Diyos at Ama, Diyos niya at Ama, si Kristo. Sa pagparito, pagdating na ating Panginoong Jesus, nakasama ang kanyang lahat ng mga banal. Darating, hinula ni Enoch, darating ang laksalaksang banal, kasama ng Diyos. Dito, lahat mismo ng banal, kasama ni Jesus. O kasi Ama nyo, na may kasama mga banal, wala. Si Jesus, ako may isa talaga yan. Prophetic, isinulit ito ng mga propeta ng Diyos. Yung Biblia, hindi ito hula ng fortune teller. Ang hulang fortune teller, hindi propeta ng Diyos yan, hindi natutupad, panandalian lang. Minsan namamali nga yun. Sinulat ko to kasi yung iba akala fortune teller. Marami nag-aakala na pag sinabi ng hula, hula-hula na lang. Iba yung fortune teller sa prophecy. Prophecy galing sa Diyos at matutupad sa hinaharap sa mahabang panahon o ilang panahon, kung maikli o mahaba, nananatili yun at matutupad. Hindi fortune teller na sinasabihan ng ganito, ganyan. Minsan mali. Actually, karamihan niya mali. Kasi nga, bawal yan sa OT, nanguhula. Yung bagong tipan, katuparan lamang ng lahat ng hula sa lumang tipan yan. Sino ang mga naganap ng mga hula, prophecy, yung mga magaganap pa sa hinaharap. Kailangan nyo dito ng talino at unawa. Kaya I pray to our Lord God Almighty Jesus Christ, ng kanyang banal na Espiritu Santo, magpakilala sa inyo. There is only one Spirit of God. Hindi naghahati yan. One Spirit, ng isang Diyos. Hindi pinaghahatian niya ng ama't anak. Magiging 4 na sila. Kasi may Holy Spirit pa, 5 na. Kaya nga, the only one God, the Father Almighty. Kung papansinin niyo itong Yod-Hi-Vav-Hi na yan, ito yan, Yod-Hi-Vav-Hi. Yeshua Nasri Bimelech HaYehudim. Ayun nandun na yung Hebrew niyan. Ayan ayun na yan. Yun yung nabasa ni Caiaphas. Tataka si Caiaphas, nabasa niya yung Yod-Hi-Vav-Hi. Pinapalitan kay Pilato. Sabi niya, naisulat ko na. Ito, binababaan ko na lang yung paliwanag. Ang Biblia may copy and paste ng mga hula sa lumang tipan at ilalagay sa bagong tipan at sasabihin kung sino propeta ang hula, kung sinong gumanap, sinong kaganapan ng hula, kung saan senaryo, noong oras at araw naganap yung hula. Sasabihin daw, sin propeta mula. Naganap ito, kung matupad sinabi ni Jeremiah, ni propeta Joel, propeta Isaiah. Sino yung gumanap? At kung sino yung nangyari. Halimbawa, Isaiah 43, may tinig sumisigaw sa ilang paghanda ang Diyos ng daan. Si Yahweh ng daan. Sa Isaiah, sa John 1:22-23, ako ang tinig ng sumisigaw sa ilang. Sinabi ni Juan Bautista, yung mga ganon. So, sila yung mga gumaganap. No? Hayaan nyo ipaliwanag kung ano nais kong sabihin na copy and paste. Nakakatawa, no? Copy and paste ng mga hula kung saan ito naganap, kailangan mangyari ang mga nakahula.
narito pagkakasunod-sunod ng hula po natin Panginoon. Bibigyan ko lang kayo ng konti para nyo lang maunawaan nyo lang kung anong nais kong sabihin. Ayan, halimbawa ang hula sa tala between, naka-foretold na yan sa Numbers 24:17. Ayan at Genesis 49:10. Aking makikita siya ngunit hindi ngayon, aking mapagmasdan siya ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang between sa Jacob, may isang setro, Genesis 49:10, setro sa kanang Juda, at sasaktan ng mga sulok ng Moab at lilipunit ng mga anak ng kaguluhan. Pinakatanda ng between na yan. Nangyari naman yan sa Jewish Revolt, destruction ng Temple ng Jerusalem, nangyari naman din lahat yan. May mga magaganap pa, no? Yan, ito. Tingnan nyo, hula sa Emmanuel. Emmanuel is two Hebrew words. Emmanuel with us, El is equal to God. So, hindi sinabing Son is with us o man is with us. Ang meaning kasi ng Emmanuel, God is with us. Kapiling natin ng Diyos. Ayan pansinin nyo. Nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, si Isaiah. Ito ikaka-copy paste 740 BC. Hinula na yan. 700, 600, 650, 500, 300, 200, naging 100, hanggang mag-0. Naging 1 AD. 800 years na halos hinihintay. Ayan, narito. Naganap yan. Kakapipig ngayon yan kung saan senaryo naganap. Nangyari na ang lahat ng ito. Nung sinila si Jesus, nangyari daw yun. Kung maganap yung hula sa OT. Kung hindi nakahula, hindi magaganap. Kaya pansinin nyo yan. Pag sinabi nangyari lahat ng ito upang maganap, sinabi ng propeta, kaka-copy-paste yun doon sa senaryo kung saan yung naganap, anong oras. Andyan yan lahat. Ang pangalan nun ay Jesus, kaya ang kanyang pangalan tatawagin makapangyarihan Diyos walang hanggang Ama, sa Isaiah 9:6 yun. Sabi sa Hosea 11, ang bata pang Israel aking minahal, tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Nung si Jesus tumira sa Ehipto hanggang sa namatay si Herodes, nangyari ito pang sinabi ng propeta. Nangyari ito pang matupad ang sinabi ng propeta. Tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Sinong propeta nagsalita niyan? Si Hosea. Kasi yung bata pa Israel na yan, talagang si Jesus na nagligtas niya sa Ehipto, symbolizing yan na ililigtas niya ulit yung mga yan. Galing na naman siya sa Ehipto. Pinakikita lang na siya yung Diyos ng Ehipto na nagliligtas sa Israel. Nasa John 1:11 yan. Dumating ako sa sariling akin, sariling kanya. Hindi siya nakilala ng sariling kanya, ng Israelita. Pagpatay ni Herodes ng sanggol. Tingnan nyo, Jeremiah 31:15, 700 BC. May nagbabasa na nito. Wala. 700 BC. Sino kaya yan? Ang ibig sabihin dyan, ganito sabi ng Panginoon, siyang tinig narinig sa Rama. Umiyakan ni Raquel daw yung anak niya. Tumatanging maaliw. Dahil patay na. 700 BC, binabasa na yan. Naging 600, 500 BC. Nagbabasa sila. Hindi nila alam kung ano yan. Nung magkagayon, mapansin doon sa pinaglalaro ng pantas. Ayan. Na magkagayoy naganap ang sinilita sa pamamagitan ng propeta Jeremias. So, nung pinapapatay niya yung sanggol, naganap lang ito. Ito pala, pagpatay ng sanggol ni Herodes. Kaya ipe-paste na naman doon. Itong Jeremiah 31:15, magiging Matthew 2:18. Nung pinapatay ni Herodes sa sanggol, nangyari ang lahat na ito upang maganap ang sanilita sa pamamagitan ni Jeremias. Nagsasabi, kaya naman pala nandun yun doon pala sa senaryo na yun naganap foretold, scripted.
Nakahula na. Kaya mababasa nyo na yung buhay ni Jesus sa OT. Kaya kahit sunugin nyo yung NT, andun na pala yun. Tingnan nyo. Pagbalik sa Galilea ni Jesus, hindi sa Nazareth tumira, nakahula, kundi sa Capernaum. Ano sabi sa Isaiah 9:1-12? 750 years na naman. Sinabi, nahawi na ang dilim sa bayang malaong namimighati sa mga nakarang araw nilagay sa kahiyan lupay ng Sablon Nephtali. Ayan. Ngunit sa panahon darating dadakilaan niya lupain ito mula sa dagat Mediterranean hanggang sa ibahan Jordan ng Galilea. Makibasa na lang kayo sa akin. Ano sabi? Itong Isaiah 9:1-2 naging Matthew 4:15. Nabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan. Ngunit hindi siya sa Nazareth na nirahan kundi sa Capernaum. Bakit naging ganun? Kasi sa gayoy natupad ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Alam ni Kristo na may gaganapin siya. Kaya hindi siya tumira sa Nazareth. Hindi sa Capernaum nung pagbalik sa Galilea kasi nakasulat nang sa gayoy natupad. Sinabi ni Isaiah 740 years naging 600 500, 400, 300 hanggang 180. Naganap yan dito. Ipinace dyan. Lupainan sa Sablon Nephtali. Yan nakatanong malaking liwanag. Ito yung bayan nag-apo sa gitna ng kadiliman. Nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag ng Diyos. Bakit? Yung sa lumang tima, hula yan paggamit ni Jesus ng talinhaga. So, bibigyan ko lang kayo ng konti ng mga hula. Gusto ko lang mapansin nyo na kada hula dyan kinaka-copy-paste kung saan senaryo na ganap. Katulad niya 78, aking bubukuhin ang aking bibig sa isang talinhaga. Aking magsasalita ng malalabong sabi ng una. Sinabi niya sa mataulat na ito sa pagitan ng talinhaga at wala siyang sinasayo ng hindi gumagamit ng talinhaga. Kaya may nakasalit ng mga talinhaga yung sinasabi ni Jesus sama, pansinin niyo yun. Nagbubumirang lang lahat sa kanya yun. Kung may isa, ano makakagawa sa aking kamay, ano makakagawa sa kamay ng ama, binibigyan ko silang buhay na walang hanggan. Yung ama nagbibigyan buhay na walang hanggan. Sinabi niya ng ko. Sa akong nagbibigay ng buhay, John 10:18, kung sa akong binabawi, yung mga ganun. Nagtatakol sa akin, nagtatakol sa nagsugo. Tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo. Hindi nyo tinanggap, hindi na kayo makarating sa ama. Wala na kayong way, truth, and the light. Pag inalis nyo ko. Kaya nga, I am the way, the truth, and the light. No one goes to the Father except by me. Mas makapangyarihan pa siya. Kung papansinin nyo nga, kaya ginagamitan niya kayo ng talinhaga. Ginagawa ng iba, nililiteral. Kaya hiling ko, patnubayan kayo ng Espiritu Santo ng Panginoong Hesukristo sa pagbabasa nyo ng aklat niya. At siya lang ang magpapaliwanag sa inyo. May ginanap lang. Ginawa niya ito upang matupad. Sinabi ng propeta, David. Si David yan. Sabi nga, bakit kayo gumagamit ng parables? And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? Jesus answered, and said unto them, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Yung mga tao talagang hindi makakatanggap. Hindi nyo maunawa yung mga talinhaga. Hindi nakasalingit ng mga talinhaga pag sinasabi niya, ako may iisa. Na nakakita sa akin, nakakita na sa ama. Nakita ako ni Abraham, nakita ako ni Isaiah. John 12:41. Si David na tumawag sa akin, Panginoon. Matthew 22:45. Paano ako naging anak ni David? Kasi sinira niya yung anak siya ni David. Yan ang mystery talaga. God would manifest in place and justified ng spirit ng kalapati. Nakita ng mga anghel. Preach unto Gentiles. Yung bautismo ni Juan Bautista, si Elijah na yun, nasa Jordan yun.
Isaiah 43 yun, na nasa John 1:22-23, mula kay 4:5-6, Luke 1:17, saka Luke 1:76, saka Matthew 17:12-13. Dumating na si Elijah, yan si Juan Bautista, naganda ng daan doon sa Diyos. At last prophet yan, sa Luke 16:16. In Psalm 22:1-18, crucifixion prophecy yan. Sasalita raw si Kristo ng my God, 1000 plus BC. May magsasalita ng my God, how thou forsaken me. May mag-ano sa Getsemani. O yung mga ililigid sa kanyang mga tao, pierce my hand and my feet. Uuuhaw siya, pagpupustahan yung damit sa 18. 1000 plus BC, may kwento ng ganun, yung magsasalita ng Diyos ko. Uuuhaw, pagpupustahan yung damit. Hindi foretold na nang ginaganap sa NT. Akala nyo may tinatawagan siyang Diyos, sinabi lang may gaganapin lang siya. Kasi yung Diyos, pansinin niyo yan mamaya. Kailangan mauho si Jesus sa cross. Kita nyo na. Awit 22:15, hindi lang ako'y dumidikit sa bubong ng ngala-ngala. Nauuhaw siya dyan. 69:21, suka yung papainom. Suka, hindi maasim. Bilang katuparan ng kasulatan. Ayan, nakalagay naman Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Bilang katuparan ng kasulatan. May tinutupad Sinabi niya, nauuhaw ako. Sa ulo niya, na magsasalita siya na nauuhaw ako. Kasi may tinutupad siyang kasulatan dito sa OT. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Tinubog, pinainom, natupad yung awit 69:21. May bago pa ba? Wala naman. Kung nababasa nyo ng OT na intindihan nyo, nandun na yung buhay Ginanap naman sa NT. Kaya nga dapat NT na lang ang aklat. Sa Hebrew 8:13. Nung dumating ang sabihin ng Diyos sa patungkol sa bagong tipan, lahat ng lumay na malapit nang mawala. Reference na lang kasi ng mga hulayang OT. Dumating na yung Diyos na gumanap niyan. Ngayon, hindi nyo pa rin ba nakikilala? Kailangan magpustahan sa palaran ng damit ni Jesus. Ayan, nakalagay naman awit 20:18. Pinagati-hati ng damit ko sa katawan, hinubad na tunog din sa palaran. Kinapi-paste na naman dito. Bakit? Kasi sinilang yung mga kawal Foretold, alam nga ni Kristo sinilang na yung mga kawal. Anong oras? Sinilang yan, magpupustahan na yan. At yung mga papatay sa kanya. Noong mga time yung pagpatay ng sanggol, wala mong cross-cutting ang Diyos doon. Saan ba mag-isa yun? Hindi. Jeremiah 31:15, pagpatay ni Herodes kanina ng sanggol, sinilang lahat na artista nung isa sa dula. Yung mga magsesenso, sila Herodes, Maria, Joseph, lahat ng tao artista. Binababaan ko na lang kasi foretold dumating na kayo lahat, kasama kayo doon sa gumanap. Kaya dumating yung mga magpupustahan ng damit na yan. Nangyari ito pag matupad sinasaad ng kasulatan. Kung sinilang itong mga kawal, hindi sinilang, may magpupustahan ba ng damit? Kung hindi pinatay si Kristo, may magpupustahan ba ng damit? Scripted na lahat sa OT yan. Kaya isang aklat lang yan. Kailangan sabi ni Jesus, ang Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Correct. Sasabihin niya lang ito. Wala siyang dadasalan dyan. Dahil yun ang nakasulat. Kaya nga naparito ko, hindi para sirain kasulatan, para ganapin. Ang nagkatawang tao siya, ano sisirain niya? Sisirain niya ba yung sinabi niya? Ang millisecond ng buhay ni Kristo, alam niya. Kailangan mamatay siya alas 3 ng hapon, 14 na araw ng Abib at Nisan. Kaya nga sinasabi niya kay Maria, hindi pa ito oras ko, babae. Huwag mo kong pagawin ng alak. Pamaya-maya, gumawa siya. Kasi, baka hindi siya alas 3 mamatay, mga 2:45. 2:50, mamatay na siya 2:59. Mababawa sa history. Sabi niya sa mga kapatid ng Pista ng Kubol, punta ka na kayo ron, hindi ako pupunta. 3 days walk yon. Mga second day, third day siya nagpunta. 3 days walk yung layo nun
Kung naaga siya ng punta, baka 13 ng Abib, mamatay na siya. Sa ulado niya lahat yan, mga kapatid. Kaya sinasabi niya lagi, Pedro, pag tilawak ng manok, 3 beses mo na ako naitakwil. Pumunta kayo ron, may asno doon, may anak na bisiro, kuhanin nyo, sabihin ng kailangan ng Panginoon. Humuli ka ng isda, Pedro, may 3 pilak doon sa tiyan, ibayad mo ng buwis. Pupunta ang anak ng tao sa Jerusalem at papatayin, sabi niya. Maghihirap, bibigay sa mga punong pare, papatayin, mabubuhay sa 3 araw. Malakas pa siya, sinasabi niya na yun. Sinasabi ni Pedro, huwag po, saan mangyari? Lumayas ka, Satanas, sabi niya, hindi para sa'yo. Sumasabing Satanas din. Huwag po mangyari, susundan kita kahit saan ka magpunta. Sinabi, pag tilawak ng manok, 3 beses mo na ako naitakwil. Hinuhula na ni Kristo lahat yan bago rin naganap sa kanya. Yung New Testament. Ano sabi niya? Yan. Sa Lucas 24. And he said unto them, these are the words which I speak unto you while I was yet with you. Tagalog, nung kasakasama ko pa kayo. Kasakasama pa rin naman diyan. At kausap sila. Ito sinasabi niyo nung kasakasama ko pa kayo. Dapat matupad sa akin. That all things must be fulfilled. Written in the law of Moses, Torah. And in the prophets, 12 books ng prophets sa OT. Psalm and Psalm. Psalm ni David, Psalm ni Solomon. Buong Old Testament, yung tinutukoy ni Kristo dyan. And then open up their understanding that they may understand the scripture. Naintindihan nila, siya pala lahat na nakasulat na yun, may ginanap lang. Siya pala yung everlasting Father, siya pala yung mighty God, siya pala yung God is with us. Nakahula nga lang lahat Sinabi niya, concerning me. Ayan yan ang sinabing concerning us yan. Yung me, singular yan. Ang Biblia talaga, may 3 manifestation ministry yan. Hindi 3 persona yan. Isang person lang yan na ginanap ay 3 ng only wise God. Si Jesus yung si Yeshua Nazari Bimelik Hayehudim. Naging ama yan sa OT na naging lamb ng Paskwa. Dahil yun ang pinangako niya kay Moses na uulitin yung Pasko, papalitan yung literal na dugo ng hayop ng dugo ng Diyos. Nasa Hebrew chapter 9 yan. Kaya 1 Corinthians 5:7 na ialay na yung kordero ng Pasko at alisin nyo rin yung libadura, yung mga lumang aral nyo. Maging bago na kayo limpak dahil dumating na yung Diyos. Matapos niya itipan ng Pasko, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Sa John 1:39 yun, 16 yata. Tapos yung tipan ni Moises, umakyat yan sa langit, binuo sa atin ang kanyang espiritu. Sinabi niya sa John 16:7, pag alis, hindi ka pwede magsabay. Hindi darating yung comforter kung hindi ako alis. Pag alis ko, susuguin ko siya sa inyo. Sa John 16:14, sa akin magmumula ang sasabihin niya sa inyo, pamparangalan niyo ako. O yan na yun. Natupad yung Pentecost. Espiritu ng Diyos yan. Iisang espiritu ang ibinuhos. Hindi naman 2 espiritu ng Diyos, We have only one God, one Spirit, one faith. At sa Zechariah 49, one name. Ayan, visit nyo na lang patripassionism.com, sarmandicastro.wordpress.com, YouTube ko. Ayan, ito, pagkakasunod ng mga hula, isa-isa nyo nasa ilalim, panoorin, basahin nyo. Tapos meron akong Wheel of Prophecy dyan na pinagawa ng Diyos sa akin para sa inyo. Ayan, puntahan nyo yun, yung Wheel of Prophecy. I-click nyo tong link na to, ito.
Yan yung paliwanag ko sa inyo. Itong kalahati na to para kay Jesus. Yung kalahati nung bilog para kay God. Ngayon, itong mga pie na to, yung maliliit na pie, itapat nyo rin sa kabila. Sinabing Jesus is the rock, God is the rock. Itong lahat ng talata para kay God. Itong talata na to para kay Jesus. Jesus is coming para kay Jesus. Itong talata, God is coming dun sa God na nangakong darating. Pag sinabing God the King, Jesus the King. I am that I am, sinabi rin ni God na si I am. Yan God Creator, tapatan nyo. Jesus is Creator. Jesus may anak ng buhay. Yung God may anak ng buhay. Siya mag-judge living of the dead. Yung God, si Jesus din dito. God yung may seven spirit, Jesus may ari. Yan. Itong kalahati na to kay Jesus, itong kalahati kay God. Itong mga pie, pagtapatin nyo lang, iisa. Makikita nyo sa gitna, one God yan. Sabi sa John 14:14, yun na sinabing, we will do it in our name. Kaya nanalangin kayo, sabihin nyo, ito po ang aking sinasamot dinadalangin sa iyong pangalang Hesukristo. Amen. Tumbukin nyo. Kasi may sinabi kayo, ito po ang aking samot dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Aba, parang on behalf, may Father pa kayo. Kaya sabi niya nga, hindi pa kayo nakakatawag sa kanya. Try nyo yan. I will do it. Visit nyo itong video ko sa YouTube. Ito yung sa mga kamalian Allah, bumagsak sa genealogy, history, geography. May mga tip din ako dyan sa mga sa computer. Maraming salamat sa inyong pakikinig, na may makita nyo na yun ay puro may sinasabi lang nangyari ito. Yan, pang matupad, sinasaad ng kasulatan. Yan, mga ganyan. Gusto nyo ng kopya, bibigyan ko kayo, i-PM nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng kopya ng PDF nito. Pagyan po ang Panginoon sa Kristo, ang papuri, paggalang at pagdakila sa aming iisang Diyos. So may nawa kalwala sa iyong karangan, paghahat ka po ngayon, kauna ng Panginoon mo pakailangan. Amen. I'm out po.